Halika't silipin natin ang isang pambihirang kwento ng pananampalataya, teknolohiya at kung paano sila nagtagpo sa gitna ng isang pandemya. Okay, balikan muna natin ang eksena. Agosto 2021. Naalala niyo pa ba? Ang Pilipinas at halos buong mundo ay nasa ilalim ng mahigpit na lockdown. Para sa mga komunidad na ang buhay ay nakasentro sa pagtitipunan, napakalaking problema nito. So ang tanong, paano mo itutuloy ang isang misyon na kailangan ng community kung bawal ngang magkita-kita ang mga tao? Yan mismo ang problemang kinaharap ng isang spiritual group dito sa Pilipinas na pinamumuno ni Narciso Olalo. At ang sagot daw dito, ayon mismo kay Olalo, ay dumating sa isang panaginip. At hindi ito ordinaryong panaginip kasi kasama dito ang isang Harley Davidson at ang angkas niya, si Jesus mismo. Tara, i-unpack natin itong napaka-interesting na kwento. Okay, bago natin himayin yung panaginip, mahalagang maintindihan muna natin yung konteksto. Gaano ba kahalaga ang sandaling ito para sa kanyang komunidad? So yung paglipat nila sa Zoom, 'di ba? Parang practical na solusyon lang. Pero para kay Olalo, hindi lang ito basta plano B. Ipinakita niya ito sa kanyang mga tagasunod bilang isang divine plan. Isang utos na direktang ipinahayag sa kanya sa isang napakaklinaw at detalyadong panaginip. At itong mensaheng to, hindi lang simpleng instruction. Naku, ito ay isang buong narrative. Isang epic journey kung saan si Olalo mismo ang nagmamaneho ng motor at ang angkas niya sa likod, si Jesus. Ito pa, sa panaginip niya, yan daw mismo ang sinabi niya kay Jesus habang binabagtas nila ang isang mapanganib na daan. Pansinin niyo yung tono, best friend. Nagpapakita to ng isang very personal at malapit na relasyon. Ang bawat yugto ng biyaheng to ay hindi basta-basta. Bawat eksena ay ipinakita bilang direktang salamin ng mga pinagdadaanan nila sa totoong buhay. Yung baku-bakong daan, yung mga checkpoint na kailangan nilang lampasan, lahat yan may kahulugan. At dito na talaga nagiging fascinating ang kwento. Tingnan natin kung paano isinalin ni Olo ang bawat simbolo mula sa panaginip niya para maging mga practical na tagubilin para sa kanilang digital na misyon. So, isipin nyo, sa isang Zoom meeting, isa-isa niyang binasag ang kahulugan ng lahat ng nakita niya. Para siyang nagbuo ng isang divine puzzle sa harap ng kanyang mga miyembro kung saan bawat piraso ay galing sa panaginip. So ganito yung naging interpretation. Yung mga checkpoint na harang sa daan, yan daw ang mga COVID lockdown. Yung umiikot na stainless steel rod, yan naman daw ay sumisimbolo sa mga tunay na himala na patuloy na nangyayari kahit may lockdown. At ang pinakadirect sa lahat, yung mga sombrerong may numero, yan daw mismo ang mga numero ng participants nila sa Zoom. Ang galing ng pagkakakonekta, di ba? Pero teka, hindi pa dyan natatapos. Ang pinaka-espesifikong mga tagubilin ay dumating sa dulo ng kanilang paglalakbay, dala ang dalawang napakakakaibang bagay. Sa dulo raw ng biyahe, sabi ni Olalo, inabutan siya ni Jesus ng mga gamit para sa kanilang misyon, pero hindi ito yung mga inaasahan mong gamit pang relihiyon. Ang binigay sa kanya, 2 tako ng bilyar. At magkaiba raw itong dalawa. Yung isa, ordinaryong tako lang. Pero yung pangalawa, grabe, napakalaki, mabigat at parang tubo na may butas sa loob. At sa loob daw nito, may mga gumagalaw na imahe, parang mga live video. At heto na ang pinaka-brilliant na bahagi ng pagsasalin. Yung ordinaryong tako, yan daw ang Facebook. Bakit? Kasi ipopost mo ang bola parang nagpost ka ng mensahe online. Gets? At yung malaking tako na parang tube na may video sa loob, ano pa nga ba? Yan ang YouTube. Isang perpektong modernong metapora para sa kanilang digital ministry. So sa madaling salita, yung buong detalyadong panaginip ay nagsilbi sa isang napakalinaw na layunin. Ang bigyan ng kasiguraduhan ang komunidad na ang paglipat nila online ay hindi isang kompromiso. Ito raw ay isang banal na direksyon, isang ebolusyon ng kanilang misyon. Kaya para sa komunidad na ito, ang naging roadmap nila para sa inaharap ay hindi isang mapa, kundi isang panaginip. Pinapakita nito na sa panahon ng krisis, ang tao ay nakakahanap talaga ng kahulugan at direksyon sa mga lugar na hindi mo inaasahan, kahit pa sa likod ng isang motorsiklo na may kasamang banal na gabay.